Good day po sa inyong lahat. Welcome na naman sa another episode ng ating vlog, na kung saan ang topic natin for today ay tungkol sa kung gaano ba kadalas mangitlog ang ating mga alagang paitloging manok, or ilang beses ba silang mangitlog sa isang araw. Ayan. So syempre marami rin yung curious kung paano nga ba sila mangitlog, ano? Kasi may mga nagsasabi na 2 beses daw ba sa isang araw kung sila ay mangitlog. May nagtatanong din kung may araw din daw ba na hindi sila mangingitlog, yung sa sabi sa salita namin manbalasang. Ayan. So kumbaga magpo-post lay sila sa English, ano? Ayan, so maraming mga ganyan, iba-iba. So ngayong araw ay i-discuss natin. Ayan, so actually ang normal na inaano natin, ang normal na mindset natin, normal na knowledge or idea natin regarding sa pangingitlog ng manok ay once a day. Ayan, so once a day. Pero mas i-discuss natin, ano. Actually ang manok kapag bata, ano, nandun siya sa kanyang kalakasan ng kanyang katawan, nandun siya sa kanyang peak ng kanyang katawan, kaya pag sila ay nangitlog, peak din, nandun sila sa kataas-taasan, ano. Ayan, so ang nasa record, bagamat ito ay syempre konti lang yung alaga nila, depende rin kasi sa alaga, no? Depende rin sa karami. So may nag-claim na parang 2 beses daw ng itlog yung isang manok niya sa isang araw. So meaning, kung 100 heads yung alaga niya, nagtataka siya bakit nakapulot daw siya ng 101. So ibig sabihin, kasi kung 100 nga lang naman yung manok niya, bakit may itlog na 101? Sabi ko, baka naman may hindi ka na harvest kahapon na itlog, tapos napasama siya ngayong araw na na-harvest. So sabi niya hindi naman daw, kasi talagang hina-harvest nila, tinitignan nilang mabuti. At sa capacity, sa volume ng kanilang alaga ay kokonti, so very manageable. So makikita kaagad nila yung pinagrorolan, yung cages na pinagrorolan ng itlog. Makikita nila kung may itlog pa o wala na. Yan, so ganun yung kanyang kiniklaim. Bagamat sa ibang farm hindi man nagwa 100%, may mga record din na talagang nagna 99%, nagna 98%, 97%, 96%, ganyan. So ganun yung mga record nila during peak production. Ayan, and then syempre pababa yan ng pababa, pakonti ng pakonti. Ngayon nasanay tayo na kapag bumababa, ilan pa yung nangingitlog na manok mo? 90%. 90%, kasi halimbawa kung 100 yung manok, 90 na lang yung nangingitlog. So very clear sa mind natin na ang nangingitlog na lang talaga doon ay 90%, which is 90 heads. So yung 10 lumalabas na hindi nangingitlog. So although may mga mangilan-ngilan, pero hindi pa naman sa stage na ganyan, hindi pa naman sa edad ng manok na ganyan. Siguro kapag more than 1 year na sila, kapag yung pababa na sa 80% yung kanilang production, ay pwede nating gawin yung selective culling. May mga manok na talaga doon na totally hindi na nangingitlog, which is makikita natin kapag yung kanilang puwetan ay kinapa natin at yung kanilang 2 buto doon, yung kanilang sipit-sipitan ay masikip na.
So inano natin yung dalawang finger natin or three finger, yung lapad. Kapag mas masikip na doon, meaning hindi na dumadaan, wala nang dumadaan na itlog, kaya sumikip na. So yun yung time, yun yung indicator, yun yung sign na pwede nyo nang ikal yung manok na yun. Kasi nga useless, hindi naman na talaga siya nangingitlog. So para ano pa yung dahilan bakit andun pa siya? Kumakain lang siya, nakikeyboard unlodging, wala naman tayong, kumbaga hindi naman niya nababayaran yung kanyang stay sa atin. So ikal na lang natin, and then ibenta as kal. Yun yung tinatawag natin na selective culling. Ayan. Pero dito sa yung i-discuss natin, yun nga yung kung gaano kadalas mangitlog yung manok. Sinasabi nila na ang manok 24 to 25 hours. So kapag nangitlog siya ng alas 8 ng umaga, bukas ulit mangingitlog siya ng alas 8 ng umaga. Kapag nangitlog siya ng alas 8 ngayon, pareho yan. Then yung iba nangitlog ng 8:30 din bukas. Ngayon, meron yung out of 100%, merong 5 doon na kung mangitlog 24 hours mahigit na. So halimbawa 24 hours and 30 minutes yung kanyang cycle para makagawa ulit siya ng panibagong egg, or para mangitlog ulit siya. Hindi 24 hours yung kailangan niya, 24 mahigit. So maaring 24 at kalahating oras. So pag halimbawa nangitlog yan ng alas 3 ng hapon, tapos na yung pulot natin. Okay, so daily kasi yung pagpulot, 8 o'clock, 8 to 9, and then 2 to 3 yung pamumulot. So kapag nakapagpulot na tayo ng alas 3, na-delay siya ng na-delay siyang mangitlog, 3:30 na siya nangitlog or alas 4 na. So hindi na yon mapupulot. So the following day na siya mapupulot. And then habang kaya yun yung halimbawa sa 100 may nangitlog lang na 95. So may 5 doon na hindi nangitlog. So ganun po yung nangyayari. Habang tumatanda sila, tumataas yung kailangan nilang oras para makagawa ulit or makapaglabas ulit ng itlog. So tumatagal yan hanggang 30 hours or more. So kapag yung 30 hours, pag nangitlog yan ng halimbawa alas 2 ng hapon, sa susunod every 30 hours na yan. Ayan. So lumalabas na bumababa na yung ating production rate, nagiging 94, 93, 92 hanggang 80% pababa, di ba? So ganun po 'yon. Ayan. So akala natin dati once a day mangingitlog, tapos merong hindi nangingitlog. Hindi po palaging yun. Yun yung pinupunto ko. Kung halimbawa yung 1 to 100 yung manok natin may bilang, si 1 hanggang 95 yun yung nangingitlog sa palagay natin, and then si 96 to 100 yun naman yung hindi nangingitlog. Hindi po ganun yun. Kumbaga yan, hindi natin yan ma-identify totally. Maaring sa ngayon ang nangitlog si 1 to 95, si 96 to 100 hindi nangitlog, delayed, kaya 95% lang or 95 lang yung na-harvest natin. Pero bukas nangitlog si 96 to 100, and then may 5 na hindi nangitlog. Maaring yung 5 si 1, 15, 29, 37, 46. Maaring si manok na ganon. Kasi nga pabago-bago rin yan. Depende rin sa kondisyon ng kanilang katawan, na nababago dahil rin sa panahon, lalo na kapag yung sobrang init. Ayan.
Ngayon nga ang experience natin, ewan ko kung naobserbahan ninyo, lumaki na yung itlog natin. Lumaki na. Sa farm nga, ang itlog na na-harvest ko, parang 14 na lang na tray. Out of 28 na boxes. Ayan. Kaya lang, bumaba yung ating production. Dati-rati 30 box. Bumaba naman siya ng 2 box. So ano ang dahilan? Yung panahon, yung transition, yung galing sila sa mainit, tapos biglang umuulan, ang lakas-lakas ng hangin, binabagyo tayo. Ito nga, kitang-kita nyo, baha kami. So yun yung yung pagbabago ng panahon, sisipunin sila, very prone tayo ngayon sa sipon. So ganun yung yun yung mga naobserbahan natin. Lumaki yung mga itlog, pero yung production natin bumaba. Ayan. Pero tuloy-tuloy nyo lang yung ano ba yung pwedeng gawin dyan. Syempre painumin nyo ng antibiotics, and then yung ibang medicine natin, anti-malaria. And then kung gusto nyo, pwede nyo ring i-double dose yung kanilang vitamins. So kung yung dating 5 grams per gallon, gawin ninyong 10 grams per gallon. Pero ganun pa rin yung pagpapainom nyo, 6 to 9 AM. And then onwards, pag naubos na, plain water na po. Ayan. So I hope na nabigyan ko kayo ng idea regarding dun sa ating topic for today. So kita-kita pong muli tayo sa mga susunod nating vlog. Ingat po tayong lahat. Yan. God bless po and mabuhay.